Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang talinghaga mula sa ating Panginoong Hesus. Ito ay mababasa sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 13, mga talata 3 hanggang 9. May isang manghahasik na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ang mga binhi ay nangahulog sa iba't ibang lugar. May mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at inubos ang mga iyon. May mga binhi namang nahulog sa batuhan. Sapagkat manipis ang lupa roon, sumibol agad ang mga iyon. Nang pumailan lang ang araw, nalanta ang mga iyon. Dahil sa walang mga ugat, ang mga iyon ay natuyo. May mga binhi namang nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabuting lupa at nag-ani. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ang may pandinig, makinig. Mga kapatid, ang talinghagang ito ay hindi lamang tungkol sa isang magsasaka. Ito ay tungkol sa atin. Ang binhi ay ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, at ang kanyang pag-ibig. At ang lupa ay ang kalagayan ng ating puso. Pansinin natin ang 4 na uri ng lupa. 1. Ang lupa sa tabi ng daan. Ito ay ang pusong naging matigas dahil sa paulit-ulit na pagkabigo, galit o pagdududa. Dumarating ang mensahe ng pag-asa, ngunit tulad ng mga ibon, agad itong inaagaw ng negatibong pag-iisip at panghihina ng loob. Wala na talaga, wala nang pag-asa ang buhay ko. 2. Ang mabato at mababaw na lupa. Ito ay ang pusong masigla sa simula. Kapag narinig ang magandang balita, tuwang-tuwa. Pero dahil mababaw, kapag dumating ang mga problema at pagsubok, ang init ng araw, madaling malanta ang pananampalataya. Walang ugat ng malalim na relasyon sa Diyos, kaya't madaling sumuko. 3. Ang lupa na may dawag. Ito marahil ang pinakakaraniwan sa atin. Ang puso natin ay may magandang hangarin, pero puno ng mga dawag. Ano ba ang mga dawag na ito? Ang mga alalahanin sa buhay, ang kayamanan, ang pagiging abala sa trabaho, sa social media, sa mga bagay-bagay. Ang mga ito ay kumakain ng ating oras, enerhiya at atensyon, hanggang sa ang salita ng Diyos ay maisin at hindi na makapagbunga. 4. Ang mabuting lupa. Ito ang pinupukol ng Panginoon. Ito ang pusong handang makinig, umunawa at pangalagaan ang binhi. Ang puso na, sa kabila ng mga hamon, ay patuloy na nagtitiwala at sumusunod. At ang resulta? Hinding-hindi bababa sa 30% ang ani at aabot pa na nga sa 100. Kaya ngayon, boss, tanungin natin ang ating sarili. Anong uri ng lupa ang aking puso ngayon? Kung nadarama mong ikaw ay nasa tabi ng daan at matigas na, hilingin mo sa Panginoon na magpalambot ng iyong puso. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magtakda ng iyong kinabukasan. Kung ikaw ay mabato at mababaw, magpasya kang mag-ugat ng malalim. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin, ng pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, at ng pakikisama sa mga taong magpapatibay sa iyo. Kung ikaw ay puno ng dawag ng mga alalahanin at pagkabahala, oras na para maglinis. Kilalanin kung ano ang mga dawag sa iyong buhay na nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Bigyan ng prioridad ang iyong relasyon sa Diyos. Hanapin ang kanyang kaharian muna at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang maganda sa talinghagang ito, ang manghahasik ay patuloy na naghahasik ng binhi. Ibig sabihin, patuloy ang Diyos sa pag-ibig at pag-asa sa atin. Kahit anong tigas, kahit anong bato, kahit anong daming dawag ng iyong puso ngayon, handa siyang maghasaik muli at magbigay ng bagong pagkakataon. Ang ating misyon ngayon ay maging mabuting lupa. Isang pusong handang tumanggap ng pag-ibig at biyaya ng Diyos at ipamuhay ito upang tayo'y mamunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis,
kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway maging mabuting lupa tayong lahat. Amen.